Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. Amir from Japan, kabayan sa Sagittarius. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong August 17 to 23, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, teka lang. Ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang sa baba ng video. Diyan na reading tayo Taurus, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan yung isipan nyo. Energy reading Tandaan nyo palagi na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong destiny o ng inyong buhay. Meron tayong Sagittarius, Scorpio, Capricorn, Pisces, and Virgo. Sa nakikita ko dito, meron kang gustong mangyaring transformation. Ibig sabihin niya man idea o kaya may mga gusto kang gawin, meron kang gustong i-structure o gusto mong buuin na isang sitwasyon. Pero kumbaga you have a wish come true no? Kaso, yung situation na yun is hindi pa siya totally nagsasucess or nagkakaroon ng disappointment, may lungkot, or hindi pa ganun na nagiging matatag yung sitwasyon na yun sa iba sa inyo. Kung ano man yung sitwasyon na yun sa aspeto ng buhay mo. Yun na nakikita ko. May mangyayari, syempre sa iba sa inyo, may mga lungkot na mararamdaman, there's a burden, may mga situation na maaring kalungkutan, tulad ng sabi ko kanina, merong, iba dito, this is a big problem. Hindi naman kayo lahat. Pwedeng maliit sa iba, pwedeng malaki sa iba. Ganyan. Pwede rin na may mga duty kayo na dapat gawin, sa iba sa inyo. Kumbaga, this time sa iba sa inyo is nagkakaroon kayo ng challenge. And may delay situation, ganyan, may delay. Sa ngayon, nagkakaroon ka ng limitation sa sarili mo to do things. Yun na nakikita ko. Pwedeng limiting with kasi dahil sa pera, limiting kasi sa kakayahan, limiting in any situation. Sa iba naman, maaaring nagkakaroon ka ng boundaries o you put boundaries sa sarili mo. Ganon. Merong magtatapos sa buhay mo or may ending situation, pwede naman din na nagkakaroon ka lang ng feeling emotion in that situation, ganyan. May mga feeling emotion o nagkakaroon na mga reflection from the past situation, ganun. So, iba dito is depression. Feeling sad, ganyan, sa iba. Merong mga kasiyahan, Sa iba sa inyo, may mga kasiyahan na magaganap, may mga papuri, ganyan. May mga iniisip kayo na bagay-bagay to start a new beginning into your life. Then also, sa iba, new member of the family na maaring bata. Kasi may nawala Pwedeng may nabuntis or mayroong someone in your life na nawala, namatay, naabandonahan. May ganong sitwasyon ako nakikita sa iyo. Pwede rin na idea iyon, na hindi pa na sa-success sa nakikita ko dito. Yun. Sa iba sa inyo Siyempre, may mga sitwasyon nila sinasabi na need to progress. Lalo na when it comes to a goal, Yan, need to progress kasi yung bagay na yun. Kung gusto mo talaga na ma-achieve yung wish come true mo, you want to transfer something into your life, yung wish come true o yung dreams, kailangan i-progress yun. May mga blockades kasi sa'yo sa nakikita ko dito. And then, tandaan mo palagi, you are the authority of your life. Yung iba rin sa inyo, ang nakikita ko dito is, pwede rin na sa iba is inihiwalay nyo yung sarili nyo o ihihiwalay mo yung sarili mo in a situation. Yun. Kasi sabi ko, di ba, parang nagkakaroon ng boundaries. Yun, ang nakikita ko sa iyo. And may nakikita kong papers and documents. Hindi ko alam in what way yung papers and documents. Baka may kailangan ka asikasuhin, isulat, something ganun. Baka iba dito is related siya sa government.
related siya sa mga official building, may mga ganong situation. Merong mataas ang ego. Pwedeng ikaw, mataas yung ego mo, ganyan. Yung iba sa inyo yun ang nakikita ko sa iyo. Be responsible lang, responsible. And discipline. No, sa lahat ng aspekto ng buhay mo, kailangan ng discipline. Tingnan natin ang energy. Energy ni Sagittarius. So, iba dito parang meron kayong gagawin yun, kasiyahan, parang something playful situation. Yan, maaring may mga makikita, pwedeng ganun sa iba. Mga bata, o kaya mahilig ka sa bata. May nawala, sa iba sa inyo. Tingnan natin. Energy ni Sagittarius this week. Magulo isip ng iba. Dami pumapasok sa isipan mo kumaga. Ano pa to? Okay. Ang energy mo, ang iba sa inyo, ang energy nyo is nandito ka, stagnant. Yan, stagnant yung energy mo. Nagkakaroon ng pain. Yung mga pain situation, kumbaga, may mga iniisip, kumbaga, And then also, ayan, katamaran. Medyo tinatamad ata yung iba, ganyan. Nagkakaroon ng pagpapabaya in any situation. Siguro pagpapabaya when it comes to an opportunity, when it comes to an idea, ganyan. Sa iba sa inyo. Siguro hindi naman pagpapabaya, ginagawa mo naman dito sa point na to, kasi you have the 9-9, ginagawa mo yung best mo. Kaso yun nga lang, hindi pa talaga siya nag-growth o hindi pa siya nadidevelop, no? Sa nakikita ko dito. Still hang pa siya, kumbaga. Yun nakikita ko dito, you're still waiting for something. Waiting for a growth, waiting for a change to develop, waiting for an answer, waiting for enlightenment. May paghihintay ako na nakikita sa inyo. Yun ang nakikita ko sa iyo. Sa iba naman sa inyo is another message, another message. Kasi dito may mga deep wound. Yan, may mga deep wound sa battle situation. Nakikita ko dito. Nakikita ko naman yung disiplina ng iba. Nakikita ko rin naman yung kontento ka sa meron kang nakukuha ngayon. Sa ngayon, malaki man o maliit yan. Pero by the next month, ang nakikita ko, medyo makakaluwag ka. There's a reward coming sa buhay mo. Medyo magiging maganda konti yung takbo. Kumbaga makakahinga ka na. Kung this August kasi medyo hirap, magiging hirap ka. Hindi ko naman sinasabi na sa September magiging okay na ang lahat. Hirap pa rin siya pero than this August o mga nakaraang araw o nakaraang buwan, mas okay ka by this September. Ganyan. Medyo may pagkamaluwag na situation or medyo maganda. Kahit konti lang siya, magiging maganda yung flow niya. Yun ang nakikita ko sa iba sa'yo. Another message, ang nakikita ko sa'yo, there's a happiness. May mga happiness, may mga fulfillment, may achievement situation sa iba sa inyo, ganyan. May mga kasiyahan, tulad ng sabi ko kanina. Also, abundance coming, and also, parang overflowing of emotions. Anong emotion? Happy. Within a 1 day, 1 week, 1 month, or after a month, ganyan. Yun na nakikita ko sa inyo. Tingnan natin ang parating. Anong parating kay Sagittarius? At yun na, naglaro na. Tingnan natin na. Anak, sandali lang. Parating sa kanya. You show me. Okay. Parating sa iyo. May delay ka nga Parating sa iyo, meron ka mga i-workout this week, no? Yeah, may i-workout ka, may mga, siyempre sa iba sa inyo siguro skill developing or may mga mamasterin ka this week, may mga gagawin, aayusin, aasikasuhin this week. If you fix something sa iba sa inyo, siguro iba dito creation, ganyan. Yan ang nakikita ko sa iba. Sa iba naman, ang nakikita ko dito is may mga point ng buhay mo na mapanghihinaan ka ng loob.
Yun, ang nakikita ko dito. Meron kang blockage, ano, sa nakikita ko dito. Merong mga plano na hindi agad mag-forward kasi delay yun. May mga self-doubt, regret situation. Sana hindi ganun kalaki yung failure, ano. May mga disappointment, natural yun. No? May mga disappointment ka na mararamdaman also this week. May mga uncontrolled situation eh. Uncontrolled situation, pwede sa iba is makakaramdam ka ng pagkainis, puot, tamad, tamad natural. May mga tamad na nakikita ko dito. Kanina pa lumalabas yun. Lack of direction. Ganyan. Ibig sabihin, lack of direction is you want to create something into your life pero hindi mo alam kung paano. No? Yun ang nakikita ko. Or pwede rin na limited nga ang sabi ko, di ba? Nagkakaroon ng limitation. Yung mga no control situation and also ang nakikita ko dito, may moving home. Parang kung may moving home, hindi ko alam kung sa iba siguro moving home. Sa iba naman dito, meron kayong gustong gawin. Pero hindi, halimbawa gusto mo mag-moving home, magpagawa ng bahay, magpagawa ng ganito, ng sasakyan, magpagawa ng ganun, mga sirang bagay, fixing something. Wala ka pang, parang delay pa yon, no? Delay pa siya kasi wala pang kakayahan. Yun ang nakikita ko dito. May mga frustration, yes, frustrations coming. Magkakaroon ng paghihigpit o may taong maghihigpit. Ayan. Depende sa paghihigpit. Pwede sa pera, pwede sa in a good term na paghihigpit. Pwedeng hihigpitan mo yung kapatid mo, mas bata sa'yo, o yung anak mo, ganyan, pamangkin mo, o karelasyon mo, ganyan. May paghihigpit na situation or vice versa. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, you're holding on the past situation. Yun na nakikita ko. Ibig sabihin, merong isang sitwasyon sa buhay mo na hanggang ngayon, hindi pa totally na-fix or hindi pa totally naayos. Yun, pwedeng trabaho, pwedeng yung mga document papers, mga ganyan, pero basta kung ano mang, pwedeng relationship, ganyan. Yun na nakikita ko dito. Basta you're holding on the past. Kasi ngayon, medyo lack of direction ito. Makakasip pa ng text message. May magte-text sa'yo or ikaw magte-text. Tingnan natin, dapat iwasan. Dapat iwasan ni Sagittarius. Okay. Ayusin natin. Ba, may mga collaboration, dealing. Dapat iwasan. Oh, okay. Dapat mong iwasan. Iwasan mo yung, syempre, yung hindi mag-heal yung mga dapat mag-heal. Hindi maayos yung mga dapat maayos. Ganyan. Iwasan mo malungkot. Ganyan. Iwasan mo yung malungkot, malack of success ka, malack of achievement in your situation. Iwasan mo yung is not to take care yourself, syempre. Iwasan mo rin yung depression, yung mga tao na mga disloyal o hindi magiging totoo sa'yo. Yan, iwasan mo yung thinking of a negativity. Yan, iwasan mo yung hindi maging more on mature this time. Siyempre, iwasan mo din yung feelings ng ibang tao. Kung hindi sila aware sa feelings mo, at least aware ka sa feelings mo. Aware ka sa feelings nila. Siyempre, when it comes sa feelings mo, maging aware ka rin sa feelings mo, di ba? Always kailangan mag-heal. Yung mga dapat mag-heal. Ganyan. Yun na nakikita ko dito. Kung baga, iwasan mo yung mga tao na not willing to support you, yung wala silang pakialam at ayaw nila na maging masaya ka. Okay lang yun. Diba? Yun. Iwasan mo yung magdamdam. Yan, iwasan mo rin yun. Hindi rin siya makakagood para sa'yo. No? Forgiveness is good kasi ang nakita ko dito, yun, yung magkimkim ng mga bagay kasi magiging, isa yun sa magiging depression mo sa buhay mo o yung hindi kakaganda ng health mo sa nakita ko dito. Iwasan mo yung mga galit, puot, moody situation, being a bitter or mga taong bitter, mga taong hindi pagkakatiwalaan at hindi maaasahan.
Yun na nakikita ko dito. Dito parang may situation na unhappy situation. May mga cancel situation, ganyan. May mga maka-cancel, cancellation, may mga hindi pa ma-achieve. So, another to message may mga halimbawa cancel reunion, cancel ng meeting. Sa iba ganun. Sa iba naman unhappy situation, ganyan. Maaring may mga sitwasyon na hindi nag-fit in sa'yo, mga ganun. Pwedeng sa pamilya mo, pwedeng sa pamilya ng karelasyon mo, pwedeng sa kasamahan mo sa trabaho, pwedeng kung saan man yan, na aspeto ng buhay mo. Yan. Pwede din sa klima, lalo na kung nasa ibang bansa ka. Halimbawa, nasa malamig na situation ka, na parte ng mundo, hindi ka nag-fit in kasi ginawin ka, yung mga ganun sitwasyon. Okay, basta may mga, pwede sa trabaho, di ba? Hindi na nag-fit sa iyo yung trabaho mo, kaya malungkot ka na, gusto mo na umalis, mga ganun sitwasyon. Yun. Ang nakikita ko sa iba sa inyo. Tingnan natin, any situation, ipasok mo yung sarili. Kamusta po ang love this week ni Sagittarius? Labi sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man. Kamusta po ang love ni Sagittarius this week? Okay. Uy. Okay. Kung kayo is nagkahiwalay, what comes dito sa love na to, Kasi, isa sa inyo dito, binibigay yung lahat. Ginagawa yung lahat para sa relationship. Pero isa sa inyo is, hindi siya balance, Siguro, andun yung chaos. Andun yung sitwasyon na isa sa inyo hindi organized. Lalo na pagdating sa pera. Pwedeng ikaw rin, hindi ka rin organized pagdating sa pera. Yun na nakita ko. So, magkakahiwalay sa inyo. Kasi yes, there's an ending, May nakita na akong ending dito. Pero may tao pa rin na naghihintay. Baka this week or last week, baka nagkaroon ka ng communication sa mga nagkahiwalay dyan. So, nakita ko dito. Itong tao na to, nagkaroon siya na nalilito siya because of the option. There's a few options sa kanya. Nahuhold siya na nakaraan, syempre. Natatakot siya magbago yung buhay niya. Hindi ko alam why itong tao na to. Pero gusto niya makipag-ayos sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Naguguluhan lang siya. Gusto niya ng new beginning. They manifesting itong tao na to, Sagittarius. And hindi ko nakikita na pero imbalance siya ngayon sa nakikita ko dito. Hindi niya siguro makontrol yung feelings niya na gusto kanya kausapin, ganyan. Gusto niya magkaroon pa sa ayos. Yun ang nakikita ko dito. May paghihintay kasi ako nakikita. And then, natatakot siya na pwedeng natatakot or kinakabahan, something ganun. Nagkakaroon kasi siya ng self-doubt para kausapin ka, maaring ko kausapin o kumprontahin, something ganun. O maybe this is you. Yun ang nakikita ko. Hindi niya alam kung saan siya patungo this time, pero they manifesting you. Yun ang nakikita ko sa kanya. O maybe this is you, ha? And then also, kasi andito si Ten of Cups. Nagkakaroon siya ng controlling feelings, Yung iba sa inyo, dito. Sa mga single, parang wala akong nakikita sa'yo sa single. Wala eh. May nagtapos. Yun na nakita ko sa'yo. Sa mga iba sa inyo may nagtapos. Sa mga single. Yun lang. Sa magkakarelasyon, oo, hindi may iwasan. Lalo na pagdating sa pera. Pwedeng sa part mo may problema sa pera. Pwedeng sa part niya may problema sa pera. Pwede rin sa trabaho related yun, May mga chaos, hindi maayos na magpapatakbo. Pero, isa sa inyo is ginagawa yung lahat when it comes in this relationship. Kumbaga, andun yung patient, English ko na lang engot kasi minsan nakakalimutan ko yung tamang words Patient, ginagawa yung lahat para sa relationship, ganun. Kumbaga, kahit may chaos, kahit na
kahit na may mga self-doubt, ganyan, andun pa rin yung understanding ng isa sa inyo. Yun ako. May struggle no? Sa nakikita ko dito sa inyo. Dito sa relationship na to. Yun. Imbalance. Minsan imbalance kayo. Yun nakikita ko dito. Pero kahit pa paano naman, is at least may negative. Parang battery yan may negative, may positive. Yun ang nangyari dito. Sa relationship. May mga tao o may tao, no, na ayaw ka. Sagittarius. Galit, ayaw, inggit, parang gano'n. Sagittarius this week, universe. Sa nakikita ko sa'yo dito, may mga inaalala ka, no? May mga inaalala ka kung magkakatotoo or magsasucess or magiging okay yung plano mo, no? Sa iba sa inyo. Kumbaga, you have a creativity na you want to make it real. Kumbaga, nag-aalala ka doon sa situation na yun, ano, sa iba sa inyo. Or maybe naman, sa iba naman, nandito kasi sitwasyon mo na may mga anxiety, depression, stress, pinagdadaanan, o pwede naman na ganun yung situation mo. May mga iba sa inyo pagising-gising sa gabi, maagang nagigising, konti lang ang tulog, mga ganun sitwasyon. Or andun yung sitwasyon na nahatak ang nakaraan sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, pwedeng may insomnia or nagkakaroon kayo ng migraine, yan. O may migraine kayo, ganun. Siguro andun yung may mga pinagsisisihan sa iba. Kung ano mo lang sa'yo, huwag mo lang pakyawin. Kasi hindi rin maganda pag pinakyaw mo. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Yun. And yung nakikita ko dito is sa iba may mga exciting situation, ano? May mga exciting plan, exciting creativity. Ang nakikita ko dito, there's an offering also, no? May offering ako nakikita sa'yo. Maaaring magte-text siya, makipag-communicate, or ikaw, yan, may offering about, excitement, something, or plano, ganyan. Ang nakikita ko dito, adventurous, yun ang nakikita ko. Sa iba, ibig sabihin, may tao na magsusorry sa'yo. Pwedeng mas bata sa'yo, pwedeng iba naman dito karelasyon mo. Yun ang nakikita ko dito. Oo, yun. May i-work hard ka raw this time, ano? May pupukusan ka. Parang meron kang isang sitwasyon na you want to master. Parang may gusto kang i-masterin na isang sitwasyon sa buhay mo. Yun, masterin, maybe, kahit anong gusto mong i-masterin. You give a hard work and effort. Tapos, tulad ng sabi ko kanina, di ba? Skill developing, siguro may mga pa-practicing ka, aralin ka, talent, in a situation. There's an ambition situation na you want to work it out. Yun ang nakikita ko rin dito sa iba sa inyo. There's a new beginning din, ano? Ako nakikita sa inyo. Kasi bakit nag-worried ka? Dito. Galileo. Nandito ka sa sitwasyon mo na may mga magtatapos sa buhay mo. Tulad ng 8, no? Yan, may mga magtatapos sa buhay mo o may nagtapos sa buhay mo. Kasi, ang sabi dito, tataha ka daw ng bagong journey into your life. May tatahakin kang journey. Bago. And sa iba naman dito, siguro, kasi mga problema, struggle, burden, yan, magtatapos na siya. Hindi man siya this month, after a month, ganyan, may by the September, ganyan, sa nakita ko sa inyo. Pwede rin siya sa 5 weeks, 10 weeks, ganyan, sa iba sa inyo. Or days man yan, or months man yan. Sa iba, you have an idea to pursue. Maaring magkakaroon ka ng idea na gusto mong i-create.
Tulad ng sabi ko, mga project, magkakaroon sa'yo ng mental clarity, kung ano yung mga gugustuhin mo this time. Meron din na there's an excited to pursue na mga new ideas sa iba sa inyo. Yan ang nakikita ko. I-force mo siya, no? Kung ano man itong idea na to. Kasi there's a victory and success coming sa iyo. Yes, there's a luck. May mga end of the hardship ng buhay mo. Improvement of, may mga mag-i-improve na this time, no? Yung iyong finances. Siguro, hindi man siya this month. Tulad ng sabi ko, by September, medyo makakahinga ka. Yan. O sana, sa iba sa inyo, kung nagmamadali kayo, this is a time to fix or this is a time to take it action. Siyempre, kung gusto niyo madaliin talaga. And then, may mga hardship situation na magtatapos na nga. There's a recovery sa iba, no? Kung sa aspeto ng buhay mo yan, may mga recovery situation. Merong positivity coming. Yun, may mga, there's a lack also. There's a lack, positivity happen. There's a change, pagbabalik na iyong strength, or lakas o tibay ng loob, confidence. Anak, wag ka sa ulo ni mami. Yan, may marireceive ka raw eh. You're receiving abundance, receiving lack, ganyan na nakikita ko sa iba sa inyo. Kumbaga, siguro iba din sa inyo, magkakaroon ka ng downloading when it comes to your instinct, intuition, or maybe by a design, sa iba sa inyo, ganun. Sa nakikita ko dito. Sa iba sa inyo, yes, there's a separation. Ako nakikita sa'yo. Sa iba naman sa inyo, siguro 3 days, 3 weeks, 3 months, or 3 years na nagkaroon ng isang situation na hindi naging maganda sa inyo. Pwedeng separation, disappointment, or mangyayari pa lang sa iba, no? May mga, there's a loss also, no? May mga loss situation, maraming klase ang loss, conflict, yes. May mga depression, hindi kakaintindihan, unhappiness situation, unexpected, a blow of emotion. Sana tapos na lahat yun. No? Pero sa iba, coming pa lang to. Yan, mag-cross finger kayo. Sana hindi nyo energy nakuha ko. Pero i-reverse mo to, ibig sabihin, di ba? Kumbaga, kung may mangyari mga ganung sitwasyon, have faith lang. Kumbaga, isipin mo palagi positive. There's a reason kaya nangyari yun. Diba? May dahilan ng Diyos, may dahilan sa universe, kaya niya ginawa yun. Kaya yun ang nangyari. May mga ganun. Always positive. Lahat naman kasi may reason talaga. Iba sa inyo, may mga trauma situation, emotional pain. Yan, may mga, basta bigla siyang mangyayari. Pwede bigla na lang na maisip mo na you want to separate yourself in a situation. Pwedeng ganun. May mga plano. Magkakaroon ng mga plano. Nandito ka sa sitwasyon mo na maybe sa iba, you're waiting for something. May hinihintay ka na may paghihintay eh. Siguro you're planning for something about work sa iba, sa inyo. No? Yun nakikita ko dito. Baka nagpaplano ka na about related sa money mo sa iba sa inyo. May taong ko-connect sa'yo. Mother figure. Yun ang nakikita ko dito. Or ikaw ang ko-connect. Pwede nasa ibang lugar siya, ibang bansa, pwedeng ibang, halimbawa, probinsya or ibang baryo, ganyan. Sa nakikita ko dito. Also, may hihingi ng tulong or may tutulungan ka. Vice versa. Tsaka, dito, meron kang pupuntahan, hindi ko alam why, maybe ikaw ang magli-lead, or there's a group, ako nakikita dito, may tao. Group siya group ang nakikita ko dito. Parang may mga gagawin kayo, something ganun, may mga ipiprepare ba kayo, may mga gagawin, pagtitipon, may mga ganun sitwasyon.
ako na nakikita dito. Or you're planning for something. Or someone's planning about dun sa sitwasyon. Bulolil. Sa sitwasyon na yun. Oy, expect the unexpected ha, yung mangyayari. Magkakaroon ng kabaw. Sama spying or you're spying. May mga happiness, situation, success, material things, siguro by the 10 or October, maaring ganun, 19 weeks. 19 weeks, 19 days sa iba, or 19 weeks, ganyan. May mga material success situation. Sa iba dito, 5 weeks eh. O, bilangin mo, nasa 5 ba yun? 5 weeks, 5 months, parang gano'n. Dito sa sitwasyon mo, nandito ka sa sitwasyon mo na, syempre may mga kinikimkim ka. Malungkot ka inside, pero pag sa outside mo, pinapakita mo na you're okay. Sa nakita ko dito. And then, sa nakikita ko rin dito, you put some effort this time when it comes sa sarili mo. No? Andito ka sa sitwasyon mo na may nire-reveal din ka on ini-structure this time sa nakikita ko dito to be stable. Yun na nakita. More on focusing to yourself. Sa iba sa inyo, you put some effort in a situation na ando yung determination mo o yung pagpapasya mo or yung focusing mo in that situation sa nakikita ko dito. Andun din yung action Siba dito may mga travel, lakad, situation, yun na nakikita ko dito. May mga moving forward ka daw sa iba sa inyo. And then also, maraming tao talaga ako nakikita. Magkakaroon ng pagbabago. May mga instant opportunity na darating sa'yo. Pwede siyang idea, pwede siyang opportunity talaga. Ibig sabihin, kung may mga business ka, may mga gusto kang trabahuhin this time, pwedeng dudumugin ka nila, ganyan. O kaya hindi man marami masyado, pero may mga kukonek sa'yo sa nakikita ko dito. Magkakaroon ng clarity sa mga idea mo this time. Magkakaroon ng pag-uusap o pagkakasundo o there's a union coming siguro by this 2 days, 2 weeks, mga ganyan. Or second week before ng end of this August, maaring ganon. May mga i-illusionin ka, i-daydream, or kulang sa tulog yung iba, no? Magtulog-tulog kayo. May mga pagpapasyahan ka daw. To recovery, sa wish come true mo. Ganyan. You need to be aware din sa nakikita ko dito, no? Try to, magkaroon ka ng self-evaluation. Tandaan mo, magkaroon ka na, ito? Learn from the past, kinakailangan sa'yo, no? May babae, ako nakikita, single. Pwede siyang kapatid mo kasi same energy siya sa nakikita ko dito. Magka-same energy. Pwedeng kapatid mo, pwedeng nanay mo. May makipag-usap sa'yo talaga. May isang sitwasyon na hindi mo aasahan. Dito, merong sitwasyon na hindi mo aasahan. Sa iba dito, planning yun. Na hindi mo asahan na magsasucess siya, hindi mo asahan na magiging ganun pala yung ate good ba? Yes, good siya. Magiging good siya. Basta may mga hindi ka asahan na good ang result. Yun na nakikita ko dito. May abandonahin ka na raw. May papasok na pera sa'yo. Uy, by the October, magiging maganda ang pasok sa'yo. Congrats, there's a good news coming din sa'yo. Happiness, good news, and achievement. Arigato namaste, God bless.